Okay, mabilis na update lang sa BTC kasi nagkakaroon tayo ng pump sa ngayon, no? Ngayong araw na to. Nagkaroon tayo ng some sort of higher high dito, no? At meron din tayong napakaraming news ngayong araw na to, no? So, binabantayan ko to kasama yung mga tropa ko na nagbabantay din, no? Ang kinakalabasan ang dami kong messages sa group chat ko na sa mga tropa ko. So, ang kinakalabasan nagdadalawang isip ako mag-short kasi dito, no? Kasi ang ano natin, ang galaw ni BTC dito sa mga levels na to, masyadong volatile, no? Masyadong volatile. Kung titingin tayo ng 1 minute siguro, ito, no, malalaki to, no? Mula 47,900 hanggang so mga 2 in 2 minutes nagdadump ng $200-300. So medyo napakahirap mag-short dito sa mga to. So anyway, meron tayong inaabangan dito, no, sa 48k. Sa 48k na potentially magre-reject, no. So meron tayo dito. Punta muna tayo ng 4 hours para mas madali siyang i-pinpoint. Yan, 48k hanggang dito, no. So nagkakaroon tayo ng marami tayong beses nagtatap sa 1.618. So andun pa rin naman yung idea na meron tayong potential fifth wave dito. So etong wake up na to, pwedeng wake up lang siya, no? Kasi napakarami nating news ngayon, no? Meron tayo sa ngayong araw lang ata to, no, yung CPI reading. Actually meron tayong CPI reading dito. So core inflation, ang core inflation yung CPI reading na hindi kasama ang mga ang mga volatile commodities. Ang inflation rate lang ito, year over year na to. Ito ang headline inflation kasama lahat ng mga commodities. Siguro ang oil ata ang oil ata volatile commodity ata siya, di ko sure, no, pero ang pinaka point lang, no, ang core inflation natin na ang previous natin for bumagsak tayo, goods, pero hindi siya pasok sa forecast. So medyo okay lang, goods pa naman, pero yung headline inflation, no, ang kinakalabasan, tumaas ang inflation rate natin. Medyo hindi ko masabi kung significant ba to na 0.3 na pagtaas ng inflation rate na year over year. Makikita rin natin dito sa month over month ng headline, no, tumaas ulit tayo, no. So makaka-affect yan sa sa potential rate cuts in the future, kung baka magstay tayo matagal-tagal sa 5.5 interest rate siguro. 5.5 ba o 5.25 ngayon? Hindi ko sure, no. Alam ko 5.5 Pero anyway, meron din tayo sa spot ETF, no, na confirmed na meron na tayong approval, no, which is maganda, no. So ang BTC spot ETF, sa at least na research ko, no. So ano bang meaning ng BTC spot ETF, no? Ano bang pinaka purpose nun, no? Parang ano bang meaning nun? So nag-google ako, no, kasi di ko rin actually ganun ka sure kung ano bang meaning ng ng BTC spot ETF para sa BTC. So basically, at least sa napakaliit kong na-research at naintindihan, para siyang para siyang basically sa stock market na pwede kang bumili galing sa bangko, kumbaga. So sa stock, no, kung isa kang institutional player, pwede ka actually bumili ng isang stock, kunwari, nang hindi naglalabas ng pera. Kasi ang bangko trusted na, or more like, ang bangko trusted ka as institutional player na may mailalabas na pera eventually para basically mabayaran yung pagbili mo ng current stock na yun, no? Kunwari sabihin natin S&P 500, bumili ka sa kung anumang stock yung gusto mong bilhin doon. Pwede mo actually tawagan mo lang yung bangko mo, sabihin mo, boss, bibili ako ng ganito, pero institutional player ka. Pagbibigyan ka nun, bibili agad sila nun at makakahawak ka agad ng share nun, no, nang hindi naglalabas ng pera. Kumbaga, ang ginagawa, yung yaman mo as institutional player, ginagamit yun as collateral, kumbaga.
So sa BTC Spot ETF, ang pinaka charm ng BTC Spot ETF ay actually napakaraming pwedeng pumasok na institutional player. Ito yung mga whales. Okay? Mga whales, ha? So napaka-bullish nun kasi wala tayong data na nakita dito sa dito sa accumulation phase na to na bumibili ang mga whales. Okay? So possibly baka dito tayo makakita ng accumulation phase, no? Lalo na nasa nasa mga resistance levels tayo dito, no? So ibig sabihin kung babagsak man tayo dito, baka makakita tayo dito ng some sort of whale accumulation. Okay? Possible yun, possible. Basically, institutional excuse me, tayo lang ha. Meron ako dry cough no? Mukhang, hindi ko sure kung baka na COVID ba ako pero di pa naman nawawala yung panlasa ko. Ewan ko kung anong klaseng ubo to or sipon. Yung sipon ko medyo nawawala na. Anyway, di nyo kailangan malaman yun, no? Pasensya na. Anyway, yun lang gusto ko i-point out kasi baka maubo-ubo ako. Anong point ko, no? Ayun, yung mga whales pwedeng pumasok, no? So, inaabang ko to, no? Actually, nagtatrabaho ako. Kaso, may idea kasi ako na etong mga dito sa mga area to, gagalaw si BTC. Kasi meron tayong, approval ng BTC Spot ETF at most likely ngayong araw or basically kung nasa west tayo, bandang umaga sa west ngayon, magkakaroon ng start ng operations ng BTC Spot ETF na kung ano man companies yung mga nag-ooperate no. So example doon yung BlackRock, no, na spot ETF nila. So merong mga news diyan, maraming news, no. So maraming maraming short opportunity dito na hindi ko tinake kasi napaka-volatile ni BTC at hindi ko sure kung paano i-take ng market ang maraming news na yun, no? So basically meron tayong good news dito, meron tayong bearish news sa CPI reading, pero good news, bullish news sa BTC Spot ETF at ngayon na ang potential na pag-start ng pag-process nila or pag-operate nila, no? So nasan ba yun? Ito, BlackRock Bitcoin ETF na nakakita ng mga records, the first millions in volume. Excuse me. So meron na, no? Ibig sabihin yung pre-market nito merong mga nagte-trade na dun sa BlackRock, no? Which is magandang sign. So bullish sign yun, no? Pero kailangan din natin tandaan, no, yung mga institutional player medyo infamous. Kilala sila sa mga tipong pang liquidity grab, no? Medyo mag-ingat lang tayo doon, no? So kailangan natin mag-ingat doon, no? So anyway, meron akong ang dami kong message do sa group chat ko, yun sa mga tropa ko na kasi nagpapump si BTC, no? Nagpapump. So ang pinaka abang ko dito yung 48k. Kaso syempre meron tayong news, so makaka-expect ako ng matinding volatility diyan na hindi siya exactly sa mga levels na gusto kong mag-reject or mag-break, no? Hindi natin sure kung saan banda. So ito, no, makikita natin. So nag-start to actually, no, mga bandang 9:30 ata to. So tingnan natin, 1 hour. O baka lagpas 9:30 na to, no? So ano bang oras ang ang 9:30? Ang 9:30, 21:30 ba? So kung tayo lang ang banu ko sa sa military time, kung 22, 23, 24, 10, 11, 12, no? So basically 21:30, no? Oh, ito pala, no? So punta tayo ng 30 minutes. 21:30. Doon tayo nag-start, no? Doon tayo nag-start na mag-pump. No, 21:30 sa ano ba tawag dito? Stock market open. Doon din mag-i-start most likely ang operations ni BTC Spot ETF, kung ano mang companies yun. So medyo nagdadamp tayo ngayon, explain ko kung bakit ganito, ha. Mamaya explain ko. So meron tayong meron tayong mga levels dito, ito, no. Yan
Yan, at mukhang etong push up na to, nadala tayo ng hype, nadala tayo ng matinding FOMO, masasabi ko. At hindi ko rin expect na mag 49k tayo, no? So meron akong mga messages dito, no, sa mga tropa ko. Ito, yung pa-breakout na tayo ng 40k. Ito yung ang sinasabi ko, yun na ang pinaka-abang na galaw. Sabi ko, nagbe-breakout na tayo, no? Basically, andito tayo sa mga area to. Nakatingin ako sa 1 minute dyan, no? Tatrabaho ko, biglang eto, dito, no? Kasi gusto ko mag-short dito, pero napaka-volatile, no? So, ang kakalabasan, kapag nagpa-pump to na volatile ang galaw, most likely, maraming wick up para mag-short. Delikado yun. Okay? So, eto nga, nag-push up pa tayo. Yan. Makikita natin sa 1 minute, mukha siyang nag-breakout. Pero pag titingin tayo na 1 hour, 4 hours, mukhang nag-close below tayo sa ngayon, ha? So, 48k, andun pa rin yung idea. Okay? So, nag-breakout tayo. Meron akong nilapag dito na since nag-breakout tayo, ang next target niya most likely 48,572. So, etong area to, 48,572 hanggang 48,222, no? Dito sa mga area to. Ang 48,222, papakita ko saan yan mga yun, ha? Tapos nagulat din ako, no, na nilagpasan agad niya, no? Nilagpasan agad ni BTC. Mga banda dito yan, no? So, 48,222. Ito, nilagpasan niya agad. Tapos yung 48,570 ba yun? O, dito banda, no? In 1 minute, nilagpasan niya agad. So, napaisip ako dyan bigla, no? Naku, buti na lang di ako nag-short. Yan. At ang next target na niyan, 50.3k na agad. So, ayun, nakaharang nga lang tong arrow sign na to. Buti di ako nag-short ng nakalagay dyan. Okay. So, ganun yung idea, no? Kasi pag nakikita natin medyo volatile at yung galaw niya mayroong move na kung saan yung direction, most likely magkakaroon ng mga wick ups dyan, wick downs dyan, no? Para at kakalabasan delikado mag take position. So ngayon medyo nagda-die down na siya sa ngayon. Excuse me. So bakit tayo dito nag-reject? Actually, di ko rin alam, no? Dito sa wick up kasi to, no? Wick up. Ang alam ko lang dito kung saan tayo exactly magko-close, no? Pero or more like ang level na pwedeng pag-rejectan. So meron tayo sa sa short time frame, yung shorter time frame natin. Meron tayong 1.618 target na fifth wave. Lumagpas tayo. Ba't kaya tayo lumagpas? Ang kakalabasan, meron kasi tayo mas malaking level dyan na itong alisin ko lang to, mas malaking level itong buong to mula dyan hanggang dito sa ilalim. Gagawin natin regular chart at makita natin, uusog ko to the right, oops, sorry, hindi yan, usog ko to the right. 48,540, hindi ito yung number na hinahanap ko, no? Mukhang na-pinpoint accuracy ko tong 48,570 yung nakita ko kasi, no? Tapos ang 48,222, ito yan, ang 48,222, ito nakita nyo, 48,222. Okay, pero hindi ito yung yung hinahanap ko, no? 48,542. Ang nahanap ko kanina 48,572, no? So kung titignan natin dito sa 1 hour, so ini-explain ko dito, pag nag-reject tayo sa 48,572, napakadelikado nun at may malaking setup for dump, no? So pero at the same time nag-breakout siya, no? Na parang nag-breakout, mukhang bullish siya tayo, pero makikita natin yung close. Ito ang next kong message sa mga tropa ko. Pag nag-close around 48,200 at 48,580 itong early candle ng BTC, may argument na nanguha na ng liquidity ang mga tao. So, dito yan. Babalik tayong daily saglit. Daily, meron tayong liquidity level sa 48,222 at meron tayong 0.618 na Fibonacci level. Matinding level to. Matinding level, mula sa taas to hanggang sa ilalim. Ito ang madalas na final target ng retracement. Okay? Madalas na final target ng retracement at paborito ni BTC yan. Okay?
Siyempre, gusto ko rin mag-short dito kaso ang daming news kasi, no? Di ko rin expect na sa 49k tayo mag-ano, no? Magpo-push up na or mag-week up. Ang alam ko lang, excuse me, ang alam ko lang, meron tayong matitinding levels dyan. So, makikita natin, eto no, pinicturean ko yung ano yung nireplyan ko sarili ko. Pinicturean ko kung saan tayo nag-reject mismo. So, 48,572. No? Napakalakas na napakaganda ng ano no ng TA na doon tayo exactly nag-close 48,572 na ang sinasabi ko dito no 48,572 ang next no pag nag-reject tayo yan. So ang kinakalabasan no etong galaw ni BTC ngayon, so hindi ata 48 saan yun yung high niya ay yung close niya. Ito dito sa index 48,612 sa Binance ko kasi ito tinitignan no. Sa Binance ko tinitignan to. Baka sa Binance ko kasi nakita yung 48,572, no? Oo, baka sa ito nasa Binance ako eh. Na nag-aabang ako baka pwede ako makapag-trade or hindi. Kaso takot din ako masyadong volatile eh, no? So eto meron tayo, eto no, kaya tayo nagre-reject ngayon. Malaking candle to, no? So, eto no. Kaka-start pa lang nito. Oh, actually hindi pa kakasarap patapos nito pero engulfing candle to no sa 1 hour. Kapag tayo nag-reject dyan, ito dito sa mga area to may napakalaking setup tayo napakalaking setup ng malaking dump dito, okay? Kasi nagkaroon tayo ng liquidity grab dito, okay? Isa to sa mga pinakamalaking levels itong 48k area na to. Isa to sa mga pinakamalaking levels kung saan pwedeng makakuha ng liquidity. Okay? Kapag nakuha natin yung liquidity dyan, ang galaw niyan medyo malakas. Lalo na kapag daily tayo nag-close. Okay? So, meron na tayo sa 1 hour na early candle close. No? Nag-reject tayo sa exactly dun sa fib level ng regular chart. No? So, balik natin regular chart yan. Exactly dun sa 48,572 kung doon sa mga area or basically 48,600 no doon tayo nag-reject mismo, okay? Ibig sabihin napakalaking level nito, okay? So etong extrang to liquidity grab yan, okay? Etong puting linyang to, ito ang yung liquidity line na so makikita natin medyo malakas ang dump nito, okay? Na etong pinump na to dinadump lang nito, okay, ng mas malaki pa. Masasabi ko kung ganito ang gagawin lalo na kapag sa daily chart natin, kapag nag-close ng ganito na below dito sa dalawang linyang to, may napakalaking setup ng dump, okay? Kasi meron tayong final push to the upside. So ang expect ko no dito yung mga area ng final push to the upside. Pero syempre hindi perfect ang market, hindi rin perfect ang base natin no. Na ang tingin lang natin dito sa 4 hours lang. No? Syempre kapag meron tayong higher time frame which is ang ATH hanggang dun sa bottom mas magpe-prevail yun no. Mas magpe-prevail yun. Pero andun pa rin yung idea na meron tayong fifth wave dito. Okay? So hindi pa rin tayo nagko-close above dito sa shorter time frame. At nag-wick up tayo dun sa macro time frame natin na daily, basically ang ATH papuntang pinaka-bottom na type of Fibonacci retracement. Okay? So, kailangan natin mag-ingat dito, no? Lalo na masasabi ko masyadong hype ang spot ETF. Ang mga institutional players, ang mga investors na yon, kailangan natin tanongin sa sarili natin, bibili ba sila agad-agad pagkalabas ng BTC spot ETF dito sa mga prices na to, no? Bibili ba sila agad-agad? Tapos ito rin no, wala tayong nakitang data rin dito na bumibili ang mga whales, ang mga institutional players. So ang mere fact na lumabas ang BTC spot ETF ay ba yung magpapa-engganyo sa kanila bumili dito? Hindi natin sure.
isa pa sa mga alam natin sa mga institutional players, ang mga whales, madalas ano sila, no, yung tipong nangunguha ng liquidity at nang fa-flush out, no, madalas ay nang ginagawa nila, nang fa-flush out muna bago sila mag-accumulate. So dito sa mga part na to, no, nag-flush out naman, pero ba't kaya hindi sila bumibili dito? Okay, so medyo kakaiba yon. Okay, so meron tayong pinag-uusapan dito na ang 48K ang isa sa mga pinakamalalaking level na hindi na dapat lalagpas pa, no? So lumagpas tayo. Anong sinasabi mo ngayon, Bruce Lee? Lumagpas tayo. Dapat bullish na, no? So, okay. Maintindihan ko kung bakit mapapatanong kayo ng ganun. So, hindi perfect ang market, no? Hindi perfect. Ang mga weak ups at ang mga weak downs, pwedeng masabi cause of volatility, yun, no? Or cause of FOMO, cause of basically natatakot sa dump, no? Kunwari mga ganun. At ang kalabasan, yung final na confirmation, madalas ay yung mga closes. Okay? Final confirmation. At hindi siya, wala to sa impulse wave theory, no? Wala to sa impulse wave theory. More like nasa impulse wave theory lang to paano ko ba explain to? Nasa impulse wave theory to, pero hindi siya yung nasa tawag dito, yung may invalidation, no? Walang invalidation of any sort, or walang rule na may invalidation ang pag nakalabas tayo dito na wake up natin, magiging bullish na. Walang ganong klaseng invalidation. Okay? Meron tayo mga invalidation kung nag-wave up tayo. Okay? So ang mga kunwari example, no, tayo sabihin natin number 1, number 2, sabihin na kailangan medyo mataas to, no, number 3. Tapos kapag ito bumalik dito sa mga level na to, ay ang tinatawag na invalidation, no. Yan, kahit nag-weak down lang dyan, excuse me, invalidated yun, makakalabasan. Pero pag magkaibang structure kasi to, no, meron tayong 1, 2, 3, 4, 5. Tapos meron tayong potential A, B, C, kunwari, or 1, 2, 3, 1, 2, 3, ganyan. Para ma-invalidate na mag-lower low pa tayo, kailangan niya, ang pinaka 100% invalidation nito, actually AATH, no? Ayun ang kinakalabasan na problema sa sa mga invalidation levels. Pag nag-close tayo dito, ayun, may some sort of invalidation yung masasabi ko. Some sort, pero wala siya sa rules. Pero ando doon yung idea na okay, nag-close above tayo, then ang kakalabasan, highly likely na mag-AATH tayo at magbe-breakout pa tayo ng papuntang 100k to 200k siguro, ganun. Okay? So, nasa na tayo, ang malungkot lang dito, di ako nakapag-short. Okay lang kasi maraming news, hindi ko rin gusto yung masyadong malakas yung volatility, tipong nagte-teleport ng one tick na tigwa $100 kanina. So napakahirap i-trade nun kasi pag teleport ng price ni BTC, liquidated ka agad kahit may stop loss ka, no? May mga ganun, no, na masyadong malakas yung galaw ni BTC na nakaka-liquidate kahit may stop loss. Okay, so delikado yung mga ganun, madalas dun yung liquidity grab, no, lalo na dito, no. So kaya hindi ako nag-trade dito kahit exactly ko nahanap yung yung potential close 48572. Yan, 48572, nakapunta nga tayo doon. 48571.22, no, yung candle close. So napakaganda ng TA. Mas masaya ako na na hindi ako nag-trade pero to the pinpoint accuracy, dollar accuracy ko na potentially na predict kung saan siya magre-reject. Ang problema lang, hindi natin ma-predict mismo yung yung kung weak up lang ba siya o sa close pa ba siya gagawa ng to the dollar accuracy rejection, no. Pero ito, ang point ko dito sa itong prediction na to, or basically itong rejection level na to, napakadelikado niyan kapag doon tayo nag-reject. Okay?
Kasi 0.61 na yun, golden ratio yun, at meron tayong setup ng malaking bear swing failure pattern dito. Okay? Hindi to yan, no? Hindi to yung tipong 1 hour, 4 hours. Baka pwede natin masabi baka monthly, weekly na bear swing failure pattern to. Okay? Makikita natin, ha. Meron tayong wick up dito. Okay? May expect ko napakaraming na liquidate diyan na mga shorts ang labasan. Okay? So kapag basically pati kasama diyan yung mga longs, no, kasi mukhang tawag dito, breakout trade ang mga longs diyan, ang mga bulls ang kalabasan, then may iwan sa taas. So ang kalabasan kapag binagsak ang price, mapipilitan silang mag-sell, or basically pag na-liquidate kasi sila habang nagda-dump ang price, nagkakaroon yan ng selling pressure. Okay? So basically both ng short at longs ang matatrap dito. Okay? Lalo na kanina, no, masyadong volatile at masyadong overly bullish ang mga tao dito. So ingat tayo dito kasi kapag nag-close tayo sa daily, lalo na sa weekly rin, or sabihin natin daily muna, meron na tayong 4-hour close dito, no? Meron tayong malaking bear swing failure dito sa 4 hours. Confirmed na to sa 4 hours. Sa daily hindi pa. Okay? So napakalaking falling star to, no? Falling star na candlestick pattern. Okay? Pwede tayo maka-expect ng baka dito tayo nag-top. Okay? So, ako, ini-expect ko actually, no, dito na tayo nag-top, no? So, hindi natin mape-predict ng 100% ng market, no? So, meron kasi tayong mga news dito. So, ang kalabasan, mukhang dito pa tayo nag-top, no? Sa 49k pa, no? Na, actually, nagre-reklamo ko doon sa group chat ko sa mga tropa ko. Ang pangit naman ng rejection nito sa 49k psychological level. Wala siyang any sort of yung tipong makikita mo sa TA, no? Di mo siya makikita sa TA actually. Alas baka nakita nyo naman, hindi ko sure kung meron ba. So tingnan ko lang saglit, ha. Wala dito, papunta dito. Wala no? Wala naman siyang pinpoint accuracy dito. O baka ganito, 1.414, kakaibang rejection. So hindi ko alam, no? Ganyan kaya, hindi ko sure. ang gusto ko lang i-point out dyan, no, kakaiba yung pump, yung rejection niya dito sa 49k. Pero alam natin kung saan siya possibly magko-close. So nag-close nga siya exactly dun sa 48571 na hourly candle natin, no? So napakaganda. Ang kakalabasan nito, no, kailangan natin abangan ang daily close nito. Okay? So kapag ganun ang nangyari na nag-close tayo below, so ito yung pinag-uusapan ko, no, kapag nag-close tayo below 48222, ito 48222, so magre-reject sa 48572 at nag-close sa 48222, which is ito sa daily most likely. Pakita lang natin yan, 48222. May malaki tayong setup ng bear swing failure pattern. Okay? At baka doon na mag-start, or basically baka dito na tayo nag-top at doon na mag-i-start ang some sort of, at least minimum lang, no, kahit man lang corrective move. Okay? Corrective move, no, na ABC correction. So ang tatandaan lang natin, andun pa rin yung idea na hindi pa tayo, masasabi ko, hindi, almost naging bullish na ako dito, no? Almost naging 100% bullish na ako. Pero iniisip ko pa rin yung idea na yung mga institutional players talamak sa mga flush outs. So may nangyaring some sort of flush out dito ng mga shorts at mga overly bullish na longs ang kinakalabasan. So meron tayong setup ng dump dito, no? So ang susunod na flush out dyan yung mga nakalong pa dito sa mga ilalim na to, or basically dito sa mga area to, i-flash out most likely kung correction lang, pero mas malala kapag lumagpas tayo dito. So kailangan natin tandaan, hindi tayo pwede lumagpas ng 31k. Okay?
kapag lumagpas tayo ng 31K sa potential na correction nito, hindi na correction yon. Baka matinding dump yon na lower low. Okay? Tatandaan natin ang CPI reading natin, no, ang inflation natin tumataas. Okay? So, ang rate cuts natin medyo magdadalawang isip na naman ata si Jerome Powell niyan kapag tumataas ang CPI reading natin. So, kulang ba ang rate cuts niya or baka kailangan pa mag-rate cuts? Hindi natin sure. So, baka rate cuts ba sabi ko? Ang rate hike, sorry. Kung baka magre-rate hike pa ba siya or magtutuloy ba siya ng rate cuts? Hindi natin sure, no? So, gusto ko lang i-point out yun na generally dapat tapos na ang rate hike at magre-rate cuts na dapat, pero yun nga yung data, no, tumataas ang inflation na naman. So nasa kakaibang sitwasyon tayo ngayon, at lalo na to, no, isa to sa mga final levels, kasi kapag ito na break pa to, nag-close above tayo dito, most likely bull market na. Okay? Hindi natin mapagkakailayo na bull market na talaga kapag nag-close above tayo dito. Okay? So kaya ako sinasabi kanina, no, na muntik na ako maging super bullish dito kasi nagkaroon tayo ng break, no? Nagkaroon tayo ng break pero nag-close below tayo. Okay? Kailangan natin tandaan, nagkaroon tayo ng break pero nagkaroon tayo ng close below. Ay ang importante, ha, mas importante ang close below kaysa sa break. Okay? Yung candle closes ang mas importante, hindi yung mga wicks, no? So yan. So lalo na meron tong setup ng bearsing failure. Anyway, ay lang gusto ko i-point out, napaka roller coaster of emotions to. Ito, roller coaster of emotions na naiisip ko dito dapat tayo magre-reject, no? Pero nagpump pa, no? Nagulat din ako. So buti di ako nag-short, no? Napaisip na ako, bullish na ata si BTC. Then nagulat din ako na bumalik lang rin doon sa mismong sinabi ko, no, 48572. 48571 nga lang to, no. So napakaganda ng TA natin. Actually hindi ko na na-record. Syempre gusto ko ring magbantay, no, na baka may mabigay na opportunity sa akin na mag-short ako, kaso hindi ko expect na mag-49k tayo. So ay lang yun, no, ay lang yung hindi ko nabasa, yung 49k. Most likely kasi baka FOMO yun at dala ng news na napa-wake up tayo. Yun nga, basically psychological level kasi yung mga nag-e-end ng mga 000. So 49k, 47k, 48k, 50k, ganun. So wala siyang type of ano ba tawag dito, level, unless meron talaga tayo mahanap dito. Ito level to, 50k, 0.65. So basically meron tayong psychological level dito at yung mismong golden packet, no. So yung 49k nasa gitna siya, no. Hindi natin sure kung bakit ganoon. So ang pinaka logical reasoning lang niyan most likely kasi merong psychological level na 49,000, 49,000, no. At nadala ang mga tao sa fear of missing out. So ayun siguro ang update natin. Mag-ingat tayo. Ang masasabi ko, nasa extreme levels tayo na pwede tayong mag-reject, no. Ayoko sanang mangyari yung prediction ko na baka gumanto tayo. Pero since sa tingin ko baka nag-top out na tayo dito, no? Kailangan kasi mag-break above tayo ng 48,572 para masabi natin ang sunod na target ay 50.3k na. Basically etong area to, no. Etong area to. Yan, ito dapat ang next target, pero nag-close below tayo, or basically nag-close tayo dito sa 48,571. Hindi tayo actually nag-break out, no, or nag-close above. So kailangan kalabasan, invalidated tong 50.3k na target na to. Okay, so hanggat hindi pa nagbe-break dito yung 48k area, ando dun pa rin yung idea na dun tayo potentially nag-top out. Basically sa 49k tayo nag-top out, no, kasi dun tayo nag-push up, no, nag-wick up.
pero nag-close tayo below kalabasan dun sa mga importanteng levels natin, which is itong fibs natin, no? Ayusin lang natin to. Yan. Siguro, tama ba to? Ito, hindi tama. Yan. Ayun, lumabas din yung 5300, no? So, ito, 48, basically 48,600 area, no? Nag-close below tayo. So, napakadelikado nun para sa BTC sa ngayon. Kasi, malalakas na rejection targets tong mga golden pocket na to, no? So, ay lang siguro update natin. Ingat sa trades. Wala tayong trading idea. Kung meron man tayong trading idea, nakalagpas na. Hindi ko rin nasabi sa inyo yung potential na galaw kasi hindi ko rin expect na mag-49k, no? So, ang kinalabasan na napa-impromptu bantay rin ako, no? So, wala tayong trading idea kasi nagdadump na si BTC. Medyo matinding ano to, no? Medyo matinding rejection to. Itong dalawang red candle na to, medyo matindi. So, ingat tayo, ha? Wag sana tayo ma-FOMO, no? Dahil sa mga news, no? Masasabi ko kasi hindi natin alam kung anong reaction ni BTC dyan. Madalas baka may mga some sort of galawan ang mga whales dyan na may mapapaisip ka talaga dyan, no? Na kung kaya hindi ako nag-short dito sa mga to, no? Kasi pwedeng nangunguha ng liquidity ang mga whales dyan, ito, no? Like ito, no? Nangunguha ng liquidity. So kapag kung dito ako nag-short, most likely na-liquidate pa ako sa pag-push up na ito, no? So, ayun lang siguro update natin at malapit na akong maubo ulit. Nangangatin na naman ako. Ingat sa trades at GG's boys.